Welcome back sa ating channel. Sa araw na ito, may special tayong paksa, talaga namang kakaiba. Susuriin natin ang Element 115, yung super heavy element na baka konektado sa alien technology at sa mga ET. Sasakay tayo sa isang trip para malaman ang totoo tungkol dito. Kaya nating hanapin ang link sa UFO at sa mga taga-ibang planeta? Yan ang aabangan natin. Kaya sit back, relax, and enjoy. At simulan na natin. Ang Element 115 ay isang misteryo sa siyensya. Noong 2016 lang ito sinama sa periodic table, pero matagal na itong pinagkakaguluhan dahil sa chismis na konektado daw ito sa mga alien at sa mga high-tech na gamit nila. Interesting, di ba? Pero bago natin sagutin kung may relasyon nga, pag-aralan muna natin kung ano nga ba talaga ang Element 115. Ang Element 115 o 115 o 115, nasa sa inyo kung anong gusto nyo doon. Ito ay kilala bilang moscovium, isang artipisyal na napakabigat na elemento na nagtataglay ng 115 protons sa loob ng kanyang nucleus. Ayon yan kay Jacqueline Gates, isang scientist mula sa Heavy Elements Group sa Nuclear Science Division ng Berkeley Lab sa California. Katulad ng iba pang mga elemento sa periodic table, ang numero ng elementong ito ay tumutugma sa bilang ng protons sa nucleus ng atom nito. Meron itong 23 na mas maraming protons kumpara sa pinakamabigat na elemento na matatagpuan sa Earth. Ito nga ay ang uranium. Alam mo ba na ang Element 115 ay sobrang bihira at ginagawa lang isa-isa sa mga particle accelerators? Sa isang iglap, nawawala na ito at nagiging ibang elemento. Especially ito dahil malapit ang lokasyon nito sa tinatawag na Island of Stability, kung saan ang ilang super heavy nuclei ay maaaring magkaroon ng mas matagal na buhay. Sa halip na tumatagal ng mas mababa sa isang segundo, maaari silang mabuhay ng minuto, araw o hindi naman kaya ay taon. Ito ay matagal na para gamitin natin ang mga ito sa practical na mga aplikasyon. Ang Element 115 ay unang natuklasan noong 2003 sa Dubna sa Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, kung saan ang isang grupo ng mga scientists na pinangungunahan naman ni Yuri Oganessian, isang nuclear physicist, ang gumawa ng eksperimento. Tinawag nila itong moscovium dahil nga nasa Moscow ang Dubna. Para makabuo ng ganitong elemento, pinapabilis ng mga siyentipiko ang mga ayon ng calcium-48 sa halos 10% ng bilis ng liwanag. At pagkatapos, binubomba nila ito ng americium-243. At dahil sa pagbobomba, nagtagumpay silang pag-isahin ang mga nucleus ng 243 americium at 48 calcium na atom. Para makabuo ng isang super heavy element, kailangan ng buong pagsasanib ng dalawang mas magaan na elemento. Sa ganitong proseso, nabubuo ang 4 na atom ng moscovium. Ang bagong elementong nabuo ay mayroong 115 protons, 20 galing sa calcium-48 at 95 naman galing sa americium-243. Pagkatapos, inilalayo ito mula sa iba pang mga reaction products sa pamamagitan ng Dubna gas field recoil separator at ipinapasok sa detector kung saan ang mga scientists ay nakakapag-obserba ng pagbabago ng Element 115 patungo naman sa Element 113. Kinailangan ng mahabang panahon para sa mga eksperto na maunawaan ang iba't ibang aspeto ng moscovium. Nalaman lamang noong 2018 ng mga scientists mula sa Berkeley Lab na ang mass o atomic weight ng elementong ito ay nasa 288. Ito ang kabuuang bilang ng mga proton at neutron sa atom. Para makuha ang mahalagang bilang na ito, ginawa ulit nila yung proseso na ginamit ng mga unang nagtuklas para makuha ang elementong ito. Sa paggawa nito, nakagawa sila ng halos isang atom ng moscovium kada araw. At ang atom na ito ay nasungkit ng isang instrumentong tinatawag naman na Fiona o For the Identification of Nuclide A. Yung atom na yun ay parang mga maliliit na metal na kaha sa tingin yan ng mga hindi sanay. Sa ngayon, walang praktikal na gamit ang moscovium kundi sa pag-aaral ng mga scientifico. Natuklasan ng Element 115 noong 2003 lamang. Pero malamang ay kilala mo na ito dahil matagal nang nauugnay ang pangalan nito sa mga UFO, aliens at iba pang katulad na mga bagay. Ano ba yung kwento ni Robert Bob Scott Lazar? Noong 1989, naglabas siya ng sinasabing top secret info tungkol sa Element 115. Again 1989 yan at na-discover nga daw to 2003 lang. Sabi niya, dating empleyado siya sa Area 51, ang kilalang lugar sa Nevada Test and Training Range na pinamamahalaan ng US Air Force, kung saan ang trabaho niya ay ang pag-aaral at pagbabalik ayos ng mga crash flying saucers ng mga alien. Sabi niya, personal niyang na-experience ang Element 115 na ginamit naman sa pagpapatakbo ng mga alien na sasakyan.
Imposible talaga na makabuo tayo ng element ng ganoong kabigat dito sa ating planeta. Kailangan makuha yung substance mula sa lugar kung saan yung mga super heavy elements ay natural na nabubuo. Ayon yan kay Lazar. Nagkwento pa si Lazar na nakita niya ang mga ebidensya ng anti-gravity propulsion kasama ang 9 na alien spacecraft na nakatago naman sa isang hangar sa Area 51. Ang mga nasabing spaceship ay gumagamit ng propulsion system na kumukuha ng lakas mula sa gravity. At dahil dito ay nagagamit ang mga katangian ng Element 115 para mapagana ang kanilang mga kahanga-hangang technology. Hindi kinikilala ng gobyerno ang pagtatrabaho ng sino mang empleyado sa Area 51. At sabi nga ng ibang sources, hindi pa rin naman nadidisprove ang mga sinabi ni Lazar. Gayunpaman, hindi nawawala ang kontradiksyon ng fundamental science sa mga claims niya. Ang Element 115 ay espesyal dahil mas madali natin itong mabuo kumpara sa ilang mga mas magagaan na elemento tulad ng Element 112 o Element 113. Kadalasan kasi, pag mas maraming proton ang isang elemento, mas mahirap itong mabuo. Pero nagbago ang sitwasyon sa Element 115. Dahil yan, nakagawa tayo ng mahigit 100 atoms ito at unti-unti na nating nalalaman ang tungkol sa kanyang nuclear at chemical composition. Habang ang discovery sa space ay umuunlad patungo sa mas mabigat na mga nuclei, mas challenging ang pagsubok sa ating basic na pag-intindi sa physics. Hindi sila palaging sumusunod sa inaasahang mga pattern ng decay at kung saan ang higit sa ilang mga atom ay maaring mabuo ng sabay-sabay, hindi palaging mayroong mga chemical properties na makikita mo mula sa kanilang posisyon sa periodic table. Pagkatapos mapublish ang kwentong ito, si Jeremy Kenyon Lockyer Corbell, ang direktor ng Tokyo na Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers, na lubos na kilala si Lazar, ay nagbigay pa ng dagdag na impormasyon patungkol kay Lazar at sa Element 115 na napag-usapan nga natin dito. Nang una siya nagpakilala taong 1989, nagbigay din si Lazar na posible ang pagbuo at pagsuri sa Element 115 sa darating na panahon. Inakala niya na mangyayari ito tulad ng iba pero malamang sa hindi isang stabilized form dahil na din sa statistical improbability kaya mahirap makakuha ng tamang isotope. Ang isotope na natagpuan naman noong 2003 ay hindi raw ang isotope na tumugma sa sinasabi ni Lazar na nakita niya habang nagtatrabaho sa Area 51. Mas stable daw yung 115 na nakita niya. At ito ang video natin ngayong araw patungkol sa Element 115 o Moscovium. Nakita natin na ang super bigat na elementong ito ay gawa ng tao at ito ay pinag-uusapan niya sa loob ng maraming panahon. Meron pang nagsasabi na pwede itong gamitin para sa mga spacecraft ng mga alien. Pero ayon naman sa scientific community, hindi totoo ang mga kwentong ito. Dagdag pa nila, ang totoong excitement ay matatagpuan sa pag-unlad ng ating kaalaman tungkol sa universe. Ang Element 115 ay nagbibigay daan sa atin para mas lalo pang palawakin ang ating kaalaman at magpatuloy tayo sa paghahanap ng mas mabibigat na nuclides. Mas maiintindihan natin ang mga batayan ng mundo. Kaya kahit wala tayong nakikitang maliliit na berdeng nilalang na nagpapatakbo ng mga UFO, ang pag-aaral sa siyensya ay sobrang exciting pa rin. Kung trip mo mga ganitong video, i-thumbs up mo na at huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas maraming astig na content. I-on mo rin yung notification bell para hindi ka mahuli sa updates natin. Hanggang sa susunod, explore lang ng explore at kita-kits tayo sa next video.